Hebreo 6:19, na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, na ating inaring katulad sa angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag. Yan po ang sandigan ng ating pag-asa. Tapat, matibay, matatag, at ito raw po'y angkla. Sabihin mo sa iyong katabi, angkla ng ating kaluluwa. Mga kapatid, mga kaibigan, anchor of the soul. Please be seated, mga kapatid. I'm so happy to see you in our holiday service. Nice to see our brothers and sisters here. And of course, we thank the Lord for the beautiful blessing, making the air of the church fresher. Meron pong nagpadala ng blessing, and I pray na talagang sa church na po yan, hindi lang nila pinahihiram. Pinahihiram nyo lang ba yan? Loan? Hindi. Binibigay na raw nila sa Lord. Kaya yung naaamoy natin sa paligid na napakabango ay galing po sa mga pinagpalang mga tao na naghandog sa Diyos. Palakpak sa Panginoon. Thank you po. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Mga kapatid, meron pala tayong angkla ng ating kaluluwa. Sa Tagalog, sinepete. Pero para mas maintindihan, angkla, anchor. Now, sa aklat ng Isaiah 9:6, ito po yung hinula na si Jesucristo ay darating bilang isang sanggol. At natupad sa Micah 5:2, which also prophesies that Jesus will come and be born in Bethlehem. Hula lang po yan ang simula. Sabihin nyo sa kayong katabi, hula. Ang hula, mga kapatid, na hinula ng Biblia ay palaging natutupad. At ito po'y hula, mga kapatid, na sinabi sa Isaiah 9:6, mga kapatid, na nagsasabi na unto us a child is born, unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace. At sinabi po sa Tagalog, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay aatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. Hula, mangyayari sa panghinaharap, natupad sa kapanahunan nung siya'y naging tao. Ang Panginoong Diyos ay naging tao sa katauhan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Palakpakan natin, mga kapatid, ang Diyos. Hula na nagkatotoo at naganap. Isaiah 7:14 prophesies that a young woman will give birth to a son. Isang dalaga ang magbubuntis at manganganak po sa isang lalaking bata. At ito po, mga kapatid, ay naganap sa Mateo 1:23. Behold, a virgin shall be with child and shall be called Emmanuel, which is interpreted na ito'y sinasalin sa salita, God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay sumasa atin. The Lord is faithful. Tapat ang ating Diyos. And His promises are sure. Tapat ang Diyos, at kung siya'y magsalita, tinutupad niya po ito. The Bible says that when the Lord speaks, it is sure. Ito'y sigurado. Pag siya'y nagbigay ng hula o propesiya, nagaganap at hindi napapako at hindi nawawala, kundi ito'y nangyayari
natutuloy. Ang sabi mga kapatid, the Lord is faithful and His promises are sure. In verse 19 of 2 Peter 1, sinabi po rito, for we have a more sure word of prophecy. Meron raw tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos, na lalong panatag na salita ng hula na galing sa ating Panginoon. No, not just a sure word of prophecy, ladies and gentlemen. Hindi lang po panatag na hula o salita na hula galing sa Panginoon, kundi lalong panatag na hula galing sa Kanya. Nagaganap, tiyak, sigurado, verifikado, matatag. Nangyayari, natutupad. Church, I tell you, you want sure? The Word of God is sure. And it's not just sure, it is a more sure word of prophecy. A hand clap of praise once again to the Lord. Sigurado po, lalong panatag na salita, na hula. The promises made through the prophets concerning the Messiah all came true. Yung mga propeta na naghula na merong isang tao, isang dalaga na mabubuntis ng banal na espiritu, magkakaroon ng anak na lalaki, ipapanganak sa Bethlehem, natupad po yan. At ang ibig sabihin nung nangyari, ang Diyos ay sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The promise made through prophets concerning the Messiah all came true. Nangyari lahat ito at sinabi po rito mga kapatid ay ang pangako ay naging realidad, naging totoo, lahat naganap. Aba, ibahin natin ang salita ng Diyos. Yan po ang kaibahan sa salita ng Diyos. Ito po ay tiyak. Ito po ay maaasahan. Ito po ay magaganap. Hindi po siya katulad ng pangako ng mga tao na pansamantala lang. Ang kanyang salita, mga kapatid, ay panatag at ito po ay sigurado na naganap. At yung mga iba pang mga hula, magaganap pa yan dahil ang Diyos sa kanyang salita tapat. Muli, a hand clap of praise to the Lord. Now we have promises of Christ that anchor us. Meron pong pangako ang Diyos na ang tawag po, batayan para maging angkla ng ating kaluluwa. So para maintindihan natin ano ba itong angkla na to? Ang angkla po, mga kapatid, to be clear, is an important tool in a vessel. Sa barko, mga kapatid, napaka-importante ng angkla. It keeps the vessel in one place. Ang angkla, mga kapatid, pag ito'y ibinaba ng barko, hindi na po matinag yung barko na yon sa paglutang sa tubig. Kung asan siya naglatag ng angkla, doon na lang siya. Hindi siya maliligaw. Hindi siya maaanod. Hindi siya mapupunta sa ibang direksyon dahil may angkla. At mga kapatid, napaka-importante ng angkla because anchors are used to combat wind and current of the sea. Ito po, mga kapatid, ay ginagamit para wag po mapadpad ang barko kung saan-saan, kundi ito'y malagay lang sa kung saan siya dapat nakapwesto. Nakakabalita tayo pagka meron pong malalakas na bagyo, unos, di ba yung mga malalaking batil at barko, napapadpad, mga kapatid, sa dalampasigan, nabibeach, mga kapatid, dun sa tabing dagat. Bakit? Walang angkla, naputol barahil o natanggal. Kaya kung saan-saan na lang napadpad yung barko, imbis na nasa dagat siya o nasa paradahan o nasa magandang lugar na sadsad, mga kapatid, napahamak at nasira. Church, napaka-importante po na angkla. Ano pa po ang sinisimbolo na angkla or sinipete or anchor in English? It symbolizes hope, pag-asa. Kapag may angkla ka, malayo ka sa panganib. Hindi ka basta-basta makukuha ng kung sinong nature, bagyo, alon, tidal waves, tornado. Hindi. May angkla ka eh. It also symbolizes steadfastness, katatagan. Matatag ka.
sa iyong pananalig kapag ka ikaw ay nakaangkla sa pangako ng ating Panginoon. Nalulungkot po ako. Kahit lang sa GC, meron ako nakikita na mga mahal na mga kapatid natin naglilib at umaalis for no reason at all. Nalulungkot ako na kung sana ay may angkla siya, kahit may problema mga kapatid, hindi po basta-basta aalis ng ating GC yung ating mga mahal na kapatid dahil lalong matibay ang tao ng Panginoon kapag siya ay napapaligiran ng kapwa niya mananampalataya sa Panginoon. Imagine mga kapatid, kung titingin ka sa Africa mga kapatid, ang sinasakmal ng leon at ng leopardo at kung tigre ay yung tupa o yung deer na napapariwara dun sa grupo. Di ba? Kadalasan binubugaw nung predator yung mga hayop at yung nakikita niya na mahihina, na lumpo-lumpo, yung may sakit, yun ang nananatili kasi tumatakbo na, tumatakas yung mga kakainin nung leon o nung tigre. Natitira yung mahihina. Kaya mga kapatid, kailangan kung tayo maghihina, lalo tayo magsumiksik sa presensya ng Panginoon dahil kailangan natin siya in times like that, mga kapatid. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. I tell you, the anchor symbolizes further calm. Ikaw ba, kalmado ka? Paano kung marami nang nangyayari sa paligid, kalmado ka ba? O nagpapagaya ka na sa gulo sa paligid? Pagka ikaw ay mayroong angkla ng pananampalataya sa salita at pangako ng Diyos, hindi ka matitinag. Ikaw ay matatag. Ikaw ba ay compose o may composure ka ba? Pagka mayroong pressure, ang angkla, yan po ang sinisimbolo. Sinisimbolo niya ang lamig ng loob. Hindi yung lamig na wala kang pakialam sa iyong kapwa, hindi. Kundi lamig na kahit na mainit ang paligid, you're cool, calm, and collected. Matatag ka, kalmado ka, hindi ka matinag. Bakit? Merong kang angkla at yung angkla mo nakasandig sa pangako ng Diyos na buhay. Oh, church, mga kapatid, I tell you, also symbolizes security. Pagka may angkla ka, ikay secure. Ikay hindi nag-aalala na yung presensya mo nasa simbahan pero ang tingin mo dun sa mga ngaral spaghetti o ang tingin mo dun sa mga ngaral hamon. Napakalayo ng isip mo. Dapat ang isip mo, namnamin mo yung sinasabi sa pulpito. Ito'y galing sa salita ng Diyos. Hindi po dapat ang tingin nyo sa mga ngaral. Turon or ano tawag doon? Pagkain na sa pagdiriwang sa Kapaskuhan. Mga kapatid, kailangan makita natin yung sustansya ng salita ng Diyos. Secure ka pagka merong kang angkla sa pangako ng Lord. Sa mga bagay-bagay na hindi natin hawak, pagka ikaw'y babiyahe sa dagat, di ba natatakot ka rin? Kahit nga yung mga sailor, natatakot din eh. Nasusuka rin sila sa panahon na wala sila sa kondisyon. Hindi tayo sigurado. Natatakot din ang tao. Nandiyan po yung ano po mangyayari sa atin kapag tayo namatay. Di ba? Iniisip rin natin yan. Mga kapatid, sabi nga nila, doon sa mga responsable, kahit buhay pa, bumibili na ng nicho. Bumibili na ng nung mga dapat na paglibingan kapag ikay mamamatay. Sasabihin ng mga medyo nakatatanda, mas matanda pa sa atin ng konti, sasabihin nila, bakit ka naman bumibili ng ganyan? Ang tagal mo pa mabubuhay. Sino po makapagsasabi? Kailangan handa. Di ba? Secured. At nandoon naman po mga kapatid yung the unpredictability of fortune. Yung kapalaran, hindi mo alam kung palagi kang nasa taas, nasa gitna, o nasa baba ka palagi. Hindi, gulong ang buhay ng tao palagi. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi natin mapredict yung kapalaran. Kaya kailangan may angkla ka. Dahil kung wala kang angkla, kung saan-saan ka lang mapapadpad sa buhay mo. The Hebrew passage assures us that through Christ, we have access in the very heart of God. Dahil mga kapatid, nung ang Diyos naging tao,
may access ang tao sa Diyos. Kasi yung Diyos naging tao sa katauhan ni Kristo. Nakakuha niyo mga kapatid, the Lord is able to help us as a human being. But being a human being has its limitation. Nung naging tao si Kristo, nauhaw siya. Di ba? Napagod din siya. Lumuha pa nga ang ating Panginoon. Tama ba ako? Pero sa kanyang pagiging Diyos, siya yung nagpapawi ng ating luha. Siya yung nagpapakain sa atin, mga kapatid. Wala nag-amen. Di ako naghahanap buhay o saan galing ang lakas natin. Remember that it is God who gives us power to acquire wealth. Wala po dito magsasabi, kaya ang laki ng binibigay ko kasi sa galing ko. Hindi po yun. Purihin ang Panginoon. Binigyan tayo ng oportunidad makapagbalik sa Kanya, samantalang tayo binigyan niya ng talino, galing, at gilas sa ating mga trabaho. It is God who gives us power to acquire wealth. Hindi po tayo. Huwag natin sasabihin, tayo lang yung tayo lang yung nag-ayos tayo na yung naglikha. Hindi naman, inayos lang natin. Ang lumikha, Diyos pa rin. Mga kapatid, I tell you, we can never drift off of the solid anchor of His care. Dahil solido po yung angkla na meron tayo sa pangako ng Lord, hindi tayo basta-basta pababayaan ng ating Panginoon. For we are never alone. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Abay, ako'y nag-iisa na. Sabi nung isa, nabasa ko sa internet kahapon. 12 years raw sila nagsama. Mag-isa na siya. Sasabihin ko kung sino man yun. Nung ipinanganak ang Panginoong Jesus, dun sa taong kala niya, na-break na kasi yung boyfriend niya, tagal. Mag-isa lang siya. Hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Panginoon. Ang Diyos ay sumasa atin. You're broken-hearted, forget about that. Maaring meron pang bagong ipapalit na higit ang Diyos sa iyo. Kaya, move on. Dahil sumasa atin ang Diyos. We are not alone, ladies and gentlemen. I tell you mga kapatid, Emmanuel, God with us. And in the book of Matthew 28:20, sabi po rito, Matthew 28:20, it says, Lo, I am with you always, even to the end of age. Ano raw sabi ng Lord? Matapos siyang Diyos na naging tao para makapiling tayo lahat. Ano sabi niya sa Tagalog? Narito, ako'y sumasa inyong palagi. Hanggang saan? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oh my goodness. Tapos na po ang mensahe kung ganun. Dahil kung ikay mag-isa, pero ang Diyos mismo nagsabi, hanggang sa dulo ng mundo, hindi kita iiwanan. Ay ba? Hindi na ako matatakot. Bakit ang tao? Ay, sasabihin ko nga pala sa inyo, tama ba? 73%. Ano yung 73%? Na mga Pinoy naniniwala na maganda ang 2024. Kayo ba'y kabilang ng 73%? O kayo yung 20+% na wala? Ganun. Mas mataas yung mga Pinoy na naniniwala na maganda ang kinabukasan na darating. Di lalo na tayo mga mananampalataya. Lalo na tayo. Kasi meron kang pundasyon, meron kang sinepete, meron kang angkla. Ano yung angkla? Pangako niya. Pangako na maaasahan dahil nagaganap palagi. Palaging nagaganap. Lahat ng hula. For we have a more sure word of prophecy. Sabi nga, palakpakan natin ng Diyos. I tell you mga kapatid, ito pa, Hebreo 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan. Ano raw?
Hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan. At ano pa? Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Hindi lang siya pumarito, inalagaan pa tayo, sabi nga hindi kanya pagkukulangin. At kung ikay nagkukulang ngayon, hindi po magtatagal yan. Aayusin ng Panginoon yan. Minsan kasi ang tao ganito kulang. Wala akong oras sa Diyos. Magpapagal ako. Hindi niya alam yung pagpapagal niya, kailangan unahin niya muna yung salita at payo ng Lord, salita ng Diyos, para tumama yung kanyang gagawin, pagpapagal. Ang tao, pagal ng pagal, kinalimutan yung Diyos, paano siya maaayos, mga kapatid? Nakalulungkot. Para kung gusto mo talaga magtagumpay ka, unahin mo si Emmanuel. God with us. Kapiling natin siya. Don't miss the Lord. You might celebrate Christmas with a church like us and still miss the Lord. Don't miss Him because He is with us. Sumasa atin na siya. Hindi siya malayo. Kung ikay lalapit sa Kanya, siya'y lalapit din sa atin. Oh, kapatid, kaibigan, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya pagkukulangin. There is no situation, circumstance, nor problem which is too big for our Lord. Walang sirkumstansya, walang pangyayari, walang pagkakataon na hindi kaya ng ating dakilang Diyos ayusin sa ating mga buhay. There is no situation, walang kinatatayuan, walang kalagayan o pangyayari na napakalaki para ayusin ng ating Panginoon. Muli, palakpakan natin ang Diyos. The Christmas present. Ito po, ang bubuksan po raw natin na mga regalo na pwede natin buksan araw-araw sa buong taon. Narinig niyo ako? Ito pong mga regalo rito na nasandamakmak, mga kapatid, lumilipas po yan. Nasisira, nauubos. Yung sinasabi rito na bubuksan raw natin, mga kapatid, araw-araw, nakasulat, Lo, I will be with you always. Anak, saan ka man magpunta, naroon ako. Anak, pakiramdam mo mag-isa ka, wala na nagmamahal sa'yo, you're wrong. I love you. I'm with you. I will be with you. You're not alone. You're alone in the mountain, in the workplace? No. God is with you. Emmanuel. Sabihin mo sa iyong katabi, Emmanuel. God bless you, child. Napakabata. Gusto niya maging Asheret or Asher. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Di ba ang inyong, ano ba inyong breakfast, mga kapatid? Fried rice? Sinangag? Bakit parang isang pandesal lang yung palakpak natin, mga kapatid? Ayan! Church, I tell you, yung bubuksan mong regalo kada araw, yung makita mo na ang Diyos sumasa iyo, makes our day. Tapos na po. Panatag ka na Ang puso ko'y panatag sa, ano yan? Sa tulo ng ulan, hindi mababagabag kasi ika'y nadyan. Hindi ka mababagabag kahit umuulan, bumabagyo. Kasi kapiling natin ng Diyos. Sumasa atin siya. After Christmas, mga kapatid. Wala pang ang Christmas, after Christmas na. Ano po nakalagay dito? We have great uncertainties. Malaki, malawak ang kawalan ng katiyakan. Totoo yan. Kaya tayo nag-aalala Parang, hindi pa nga umaabot ng Pasko, wala na akong yung wallet ko, wallet na lang, walang laman na. May bagong taon pa. Malawak
nakawalan ng kasiguraduhan. But we have a great Christ for all our uncertainties. Hallelujah! Meron tayong Diyos na higit sa ating kawalan ng kasiguraduhan. At doon tayo may kasiguraduhan sa ating Panginoon. That after Christmas, we can all walk into the new year 2024, that problems are but an intro to a fresh intervention by our dependable God. Oportunidad na darating na bagong taon at bagong pagkakataon muli na mamagitan at pumasok sa ating buhay si Lord para yung ating buhay ngayon maging exciting sa darating na panghinarap. Kaya mo kasi hindi ka nag-iisa. Anong mas mabilis? Kakayanin mo sarili o kakayanin mo kasi kasama mo, katabi mo, sumasa iyo si Emmanuel na Diyos na sumasa atin lahat. There will be that decisive moment when He will come. Merong panahon na hindi naman natin talaga kailangan ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kaalaman. Gusto ng Diyos maging may kapantasan tayo sa ating pagdidesisyon, wise decision. Yung pagkakamali natin dati, wag na maulit. We learn from the mistakes of others, right? And not repeat the same mistakes. Learning from others' mistakes. Gusto ng Diyos ganun eh. Pero, paano kung kailangan na natin ng tulong? Paano kung nababagabag ka na? I tell you, dun siya magpapakita. Dun siya tutulong. He is a help in time of trouble. Kapag kailangan mo siya, hindi siya absent. O, asan si brother? Bakit di yata naka-attend? Ay, busy, nagtatrabaho. Yung araw, ginagawang umaga. Yung umaga, ginagawang araw. Walang ganyan ang Lord. Ang Lord, always present. Palaging presente. He will give us what we need to do more than cope. Kamusta ka, Brad? Ito, buhay pa. Ay, hindi lang yan ang gusto ng Diyos, mabuhay ka. Gusto niya mabuhay kang mapagtagumpay. More than conquerors. Kamusta ka? Ito, buhay pa. Ay, hindi lang ganyan ang gusto ng Lord. God wants you to have life that is abundant life. A life that is led by purpose of the Lord. Yung buhay na makabuluhan. And He has unlimited resources. Napakaraming resources ng Lord. Tayo mga kapatid, tingnan mo yung bangko, nauubos eh. Nauubos yung kita mga kapatid, nauubos yung tago natin. Sabi natin, ito ba yung bonus? Abay, dumaan lang sa ating mga kamay, no? Pero dapat po mag-impok. Pilitin mag-impok. Huwag po puro gastos. Hindi po lahat dadaan dito sa kamay, gagastusin mo. Kailangan meron kang i-impok. Pero yan ang nangyayari. Ang meaning to say, unlimited ang Lord. Tayo limited, pero ang Diyos unlimited. Mga tao, pwede siyang magpadala ng tao, mga kapatid, para sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pamilya. Unexpected surprise, mga hindi inaasahang sorpresa, kapantasan, kaalaman na ibinibigay niya sa bawat tao para tayo matuto ng tamang pagdidesisyon ayon sa kalooban ng Panginoon and to release to us at just the right moment. Para sa oras na kailangan mo yon, nariyan siya para iabot ito sa ating lahat. Kaya pala siya pumarito. Kaya pala siya sumaatin. Kaya pala ang Diyos, ang tawag, Emmanuel. God. Not stay in heaven, but God with all of us. We have to have an anchor of our soul regarding the promises of the Lord. Remember that the Lord is always on time. Do you believe that the Lord is always on time? Kailangan kong Diyos hindi siya dumating.
That's not true. That is a lie. Because He is always on time. Tayo, nalilate pa tayo eh. O ganitong oras, start na tayo ha. Na-late. Ang Diyos never po. Palagi siyang nasa takdang panahon. At we can let go of our worried grip of life. Minsan, napakahigpit ng hawak natin sa ating buhay. Nakala mo tayo may control. Pakawalan mo yan. Ang Diyos na sumasa atin, siyang bahala sa atin. Narinig niyo ako? Ang Diyos na sumasa atin, ang bahala sa atin. Ay, hindi ko sinabi huwag ka na magtrabaho, magantay ka na lang, babagsak ka ng biyaya, grasya ng Lord. Hindi po yun. Mas higit pa ron. Alam naman ng Diyos, mayroon kang kakayanan. Alam ng Diyos na marunong ka at masipag ka. At may kalusugan kang pinahiram ng Diyos. Tama? But God will guide you kung ano yung tama mong gagawin at hindi masayang yung pagpapagal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malaking kaibahan yun. Yung buhay na akala mo, ito yung tama. Kesa sa ang nagsasabi, ang Diyos, itong tama, itong sundin mo. Oh, malaking pagkakaiba po yun. If we hang on our yesterdays, yung ating nakaraang malungkot, mabibigo ka lang. Or hang on the troubles tomorrow. Wala pa yung bukas pero bagabag ka. Iniisip mo na yung bukas, hindi mo kasi alam. O dili kaya ikay takot. O bagabag ka sa mga darating na panahon. Pag ganyan ang buhay mo, you will explode. Sasabog ka na parang paputok. Hindi mo kakayaning sarili yan. Pero kasama mo ang Lord, na bumiyahe ka, yung nakaraang merong mga pagsusubok, merong kabiguan, at sa pangkasalukuyan medyo hindi pa malinaw, pero sa panghinaharap tila medyo lumilinaw-linaw na, dumiretso ka pa, magpatuloy ka, dahil sasabihin ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos naging tao para tulungan ka sa iyong problema. Bigyan ng solusyon ang iyong mga suliranin. Yung mga hindi mo, your uncertainties, bigyan ka ng kasiguraduhan because God is with us. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Church, because of Christmas, dahil sa kapaskuhang ito, na atin pong tinuturo sa lahat, hindi lang po isang araw ang kapaskuhan ng Kristiyano. Every day, we open gift, the gift of God's presence. Narito siya. Ngunit, ang nakasulat dito mga kapatid, we can identify our deepest needs. Hindi pa po tayo ganap. Marami pa tayong kailangan. Marami pa tayong dapat ilapit sa Lord. Kaya pwede natin ito isuko sa Panginoon. Yung ating kahinaan, yung ating dapat gawin. Kung meron pong magpapabaptize sa araw na ito, mapalad ka. Muntik mo na makasabay ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. At doon pa yung araw na ikay maliligtas. Dahil pag ikay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng Biblia, ibinibihis mo na si Kristo. So sa mga Kristiyanong walang bautismo, hubad ka, kapatid. Pero pagka ikay binautismuhan sa pangalan ni Jesus, nakadamit ka na. At ang damit mo, Panginoong Heso Kristo. At hantayin mo na pagka ikaw ay nadamitan, ikay pupuspusin pa ng presensya ng Diyos. Church, our hope is built on our Lord's faithfulness. Narinig nyo? Saan ba nakasandig ang ating pag-asa? Sa katapatan ng Diyos. Connect eh. Konektado. Yung promise niya, ginaganap niya. Tapat siya. Hindi kanya, He's not hanging anyone dry. He is faithful. When He promised, it happens. Nangyayari. Maaasahan ang Diyos. At kapag ganyan, ang iyong paninindigan at may angkla ka sa kanyang pangako, ay hindi ka basta-basta mapapadpad. Hindi ka basta-basta mapapadpad. Sabi nung isang balita,
itong pagsasama pala ng parehong lalaki at babae, babasbasa na. Di yung mga mga nasa closet, mga nagtatago, lalabas na. Tanggap na pala tayo ng kahit church, tinatanggap na tayo. Nung sinayasat ko yung sinasabing blessing, hindi blessing ng approval, kundi blessing of mercy. Ang tawag po doon, acceptance. Yung po ginagawa na po ng church natin yun. Accepted po sila. Bukas na bukas ang pintuan ng church para sa lahat ng uri ng tao. Kahit iba ang gender mo, welcome na welcome ka rito. Palakpakan ang ating Panginoon. Pero we don't approve of the gay lifestyle. Kailangan malinaw yan. Kung gay ka, tao kang ganyan, hindi ka namin kinokondena. Accepted ka. But we don't approve of the lifestyle. Ay kaya lang, dun sa church na nagsabi na may blessing na, baka akala ng tao, open-ended blessing. Meron pong qualification. Blessing of mercy. Acceptance lang. There is no approval. Palakpak sa Panginoon. Church, I tell you, our hope is built in the Lord's faithfulness. He's here with us now. At sana mga kapatid, kung narito na ang Lord, hindi natin siya yung parang babaliwalain. Hindi nyo ba alam, pag tayo nagdiwang ng kanyang kaarawan, tayo talaga ang nakakaunawa ng tunay na celebration Christmas. Kasi naranasan natin Naranasan natin siya. Yung pangako niya, nangyari sa atin. Yung mga na-aksidente dito, mga kapatid, sa simbahang ito, kung hindi lang po sila abala, narito po lahat. Yung na-aksidente nga, meron pang mga ebidensya. Humarang ba sa kanya para hindi siya makiisa, para sumamba sa Panginoon? Narito siya. Kahit yung mukha niya hindi pa talaga 100%, wala siyang pakialam. Basta siya pupunta sa church, magpapasalamat, sasamba. Iningatan ng Diyos. Yung yung motorsiklo, hindi yata motorsiklo, no? Bike. Bumalentong. Natamaan siya. Purihin ng Diyos, hindi siya napuruhan. Hindi siya napuruhan. Narito siya kasama natin. Last week, nagpatotoo. Medyo may bugbog pa siya last week. Nagpatotoo. Yung mga bagay na yan, makakalimutan mo ba? Kabutihan ng Lord. Kaya na pag tayo maawit, goodness of the Lord, no? Naluluha ka kasi wala dito. Hindi nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Lahat tayo. Kasi siya'y sumaatin na Purihin ng Diyos. He is here. Trust Him. Pagkatiwalaan mo siya. Kaya minsan, ikaw umaattend sa church parang, yung mahal ko kasi narito, kaya kung anong gagawin ng mahal ko, narito rin ako. Sana unawain nyo. Kaya kayo narito, importante, hindi lang dun sa katabi nyo. Ang pinag-usapan dito, may angkla ka ba? Hindi may angkla yung misis ko. May pananalig siya sa Lord. Hindi yun ang tanong ng Lord. Ang tanong, may pananalig ka ba? It's a personal thing. Alam nyo yung na-aksidente si Elder Jerry? Pinakitaan ko siya ng video. Yung video na yun, maingat rin. Bisikleta rin. Sa Central Church naman. Kaya siya umandar kasi yung nauna sa kanya, umandar na. Paglusot na ganun, umandar na rin siya. Siya yung natumbok. Kinuha na po siya ng Panginoon. See? Hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Akala natin malakas tayo, batang-bata. Kasi katitina lang ng buhok, batang-bata. Hindi mo alam kailan ka kukunin ng Panginoon. Kaya kailangan may angkla ka. Bit. Siman ka pa yata. Sino siman dito? Nako, siman. Hindi kita kilala, brad, ha? Bakit parang alam ko?
dapat may angkla ka. Ang angkla mo nakasandig sa pangako ni Kristo ng Diyos. Kasi yung pangako naman niya hindi sumasablay. Palaging nagaganap, maaasahan. Dapat may angkla tayo lahat. Biruin mo yung barko mo, may angkla, ikaw wala. Bakit may angkla? Para hindi masadsad, di kung saan mapunta yung barko mo. Pero may mga pilosopo dyan, sasabihin, Pastor, di naman ako barko eh. Ayun na nga yung pitching eh. Nahahawig ito sa barko na dapat may angkla. Ang tao kailangan, meron siyang seguridad. Ayun. Meron siyang pundasyon sa pangako ng Panginoon. Trust Him. I urge you, magtiwala ka sa Kanya. Huwag mo sasabihin, hindi, nagtiwala ng mga apo ko o mga anak ko o yung mga inaanak ko. Nagtiwala sila, hindi po yun ang tanong. Ikaw ba? Nagtiwala na. Huwag kang aalis sa lugar na to na hindi mo tinatanggap ang regalo na galing sa Panginoon. That at the right time, He will intervene and infuse you with exactly what you need every day. What an exciting way of life. I tell you, matindi ito. Itong mensahe na to parang simple lang. Pero asang ka man lupalop magpunta. Kung bit mo ang mensaheng ito, Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin, panatag ka. Umulan, bumagyo, magkaroon ng nuclear war or whatever, yung mga liparan ng mga kung saan-saang mga missile, etc., wala kang takot doon. Ang sabi nga sa Biblia, in them, when war shall rise against me, in them will I trust. Ay, ibig sabihin, nagtitiwala pa rin ang tao sa Diyos kahit mayroong pong bagyo at gera. The celebration of Christmas is setting an anchor in the faithfulness of the Lord. Yung kapanganakan ng Lord, uulitin ko yung mensahe last week. Ang last week message natin, simple lang po. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran. Bakit naparito ang Panginoon? Bakit siyang naging Emmanuel? Upang paglingkuran natin? Hindi. Ang layunin niya para tayo ang paglingkuran. Pangalawa, He was born on Christmas Day to die one day. Grabe po, no? Destiny niya. Ang ipanganak para ihanda ang sarili, mamatay. Ano sabi rito? Okay. Sapagkat ang anak ng tao rin ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay sa pagtubos sa marami. He came to serve. Oh my Lord. Sino mahilig dito eat all you can? Di ba pagka nakalat na yung plato, sabi niya, waiter, gulo, tatanggalin yung mga platito, tatanggalin. Kasi bago na naman plato po eh. Eat all you can ba? Kasi pagka lahat ng plato mo, yung ginamit mo, naroon, taas na nun. Tatanggalin, lilinisin ng mga servidora o yung nagsiservice. Can you imagine the Lord na parito para siya maglingkod sa atin? Para ano? Para mamatay sa ating mga kasalanan. At ano pa? Para ikaw iligtas. Kung baka nasa barko ka, naputol yung sinipete o yung angkor, kung saan sa mapapadpad yung barko, naroon pa nakaabang ang Lord para iligtas ka. Hindi ka lang panoorin at matakot sa iyong kalagayan, hindi. Palakpakan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Oh, church, I tell you, trust Him today. Pagkatiwalaan mo siya at siya'y katiwa-tiwala. He came, Emmanuel, God with us. He comes as Jesus, human being, to serve, to die, and to save. And He is coming again. Alam niyo mga kapatid, nung siya naparito, namatay, inilibing, nabuhay na namang muli, bumalik siya sa langit eh. Pero hindi pa kasi tapos yung gawain niya, tama?
That's why He is coming back again. He's coming back. Babalik pa. Ang alam mo, inaawit mo, Santa Claus is coming to town eh. Isang tabi mo yan kasi ang Santa Claus nung tayo bata. Hindi natin tatakutin yung mga bata na pagka naniwala kay Santa Claus, si devil na. Hindi po yun, hindi po ganun. Dahil kalalakihan din po ng mga bata. Yung Santa Claus pala, ano lang siya? Parang pabula lang. Ang talagang rason ng Pasko, ang tagapagligtas pinanganak. Hindi si Santa Claus is coming to town, hindi po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa pangwakas, Revelation 1:8, I am the Alpha and Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, ako ay Diyos na kasalukuyan sa nakaraan at siyang Diyos na darating. I am the first and the last, the beginning and the end, who is, who was, and who is coming, the Almighty. At kahit ikaw, panauhing kaibigan, kung sasabihin mo dito sa Revelation 1:8, ang Diyos Ama ang nagsalita, pero ang gumanap ang anak ng Diyos. Huwag po kayong magkakamali na Diyos anak, wala pong ganon sa Biblia. Diyos anak, wala. Diyos Espiritu Santo, wala rin. Ang meron, anak ng Diyos. Ang meron, Espiritu ng Diyos. Meron yan. Pero yung ina ng Diyos, oh my goodness, hindi po totoo. Di ba sabi nila, yung isang babae, ina ng Diyos, dahil ipinanganak ang Diyos sa pamagitan niya, nagkagulo-gulo na eh. Yung Diyos naging tao sa sinipupunan ni Maria, kaya si Maria naging ina ng Diyos, wala rin po sa Bible yun. Ang sabi ni Maria, my soul magnify the Lord, my Savior. Kailangan ni Maria ng tagapagligtas. Anchor of the soul, both sure and steadfast. Pangako maaasahan, tiyak at matatag. Pangako ng Diyos, yan ang pag-asa at angkla ng ating